Ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin. Ito nga pong si Vice President Sara Duterte na may parinig na naman. Oo, may parinig na naman si Sara Duterte, no? Oo, tungkol nga daw po sa mga, yung feelings, ano daw yung nararamdaman niya. Oo. Ano daw yung, yung pakialam niya sa mga naninira sa kanya. Pa-main character siya, no? Papansin mo? Natatawa ako, yung tinanong siya, na ano yung masasabi mo sa mga naninira sa'yo? Sabi niya, hindi ko naman pinipersonal yan. Like, hindi personal daw eh. Oo. Siya yung naninira eh. Oo. Tsaka si Sara ang mahilig sa fake news talaga. Si Sara nagmumula ng fake news. Kaya nga kung lintik siyang baligtarin ni Yusek Ler eh. Tapos na tapos siya kay Yusek Ler sa mga fake news niya eh. Yan nga yung pinakamahirap eh. Yung parang nagbabounce back sa kanya yung mga sinasabi niya. Ngayon, Tama. Oo, ngayon meron tayong video. Panoorin lang natin na kung saan ang kapala, sinagot niya pa yun ng, ay, wala akong pakialam sa kanila, hindi ko naman pinipersonal yun. Parang, ang kapal, napaka-entitled niya na sumagot ng hindi niya pinapakialaman. Eh, in the first place, siya nga yung mahilig manira. Tama. Di ba si PBBM? Addictus Benedicto. Si BBBM. Si Yusek Ler. Si Yusek Ler. Diba? Sila F. Elisa, sila Romualdez sa Kongreso. Ang dami Diba? niyang sinira. Tapos ngayon, siya pang may gana. Pa-victim eh. Oo, parang Pa-victim. siya pa yung entitled na Antibay. na magsabi ng wala naman akong pakialam, di ko naman sila pinipersonal. Ang tibay mo, Sara, ha? May saltik talaga sa utak eh. Pero yung sakit na narcissistic personality. Narcissistic tililing. Kaya nga tawang-tawa nga kami dito eh nung syempre 'di ba kanina alam mo naman sa may syempre dito kami sa Singapore mga Oo, minamahal. syempre. Yung may pangyayari kasi kanina na kung saan meron kaming nasakyan na isang Chinese. Ang sabi ba naman yung vice president ninyo may tiniling May daw. tililing daw. Oo, sabi niya, she's going crazy. Gracie, sabi dito sa Singapore, mga transportation dito. Oo, crazy daw yung vice president ng bansang Pilipinas. Alright, sige, panoodin muna natin tong video na to. Ibig sabihin sa'yo pa ba? Manimaan ka sa itong mga nitrogenous. Dili. Dili ka mo doon. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang Wait lang, yung ginawa daw sa kanya personal. Parang parang sabi ko nga ba, parang grade 2 talaga, no? Grade na sumagot. Like, tingnan mo pag wala siyang abogado na kasama. Parang Oo, or assistant na kasama. Pansin mo, Nyulo, kung paano yung pagliko-liko ng sagot niya. Kung paano hindi siya nakakasagot ng maayos. Oo, tsaka yung alam mo yung sagot na maayos, alam mo yung sagot na malaman eh. Ito wala talaga eh. Walang laman, alam mo yun? Oo, yung parang lang talaga, sagot ng pambata. So, ganyan ba yung gusto nyong i-represent sa Grabe. ibang bansa? Diba? Na yung mga basic na sagot lang yung kaya niyang sagutin. Mantakin mo, nagpa-press con, diba, Nyulo? Oo. Tapos, ayaw tanungin. Kung di ba naman bubita. Saka makakita nun, press con yun tapos mamimili ka ng question. Di ka na nagka-press con, ka na lang, namili ka na lang na, pinaimbitay mo na lang yung mga kaibigan mo, kayo na lang nagkwentuhan. Alright, sige, continue tayo. politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, Uy, natural lang daw sa politician na ganun daw yung gawin, na batikusin, which is totoo naman. Oo. Pero ang hindi natural, na ikaw ay isang politiko, ikaw yung nambabatikos, pero gawain mo din yung pinambabatikos mo. Tama. Di ba yung sasabihin niya na ayaw niya sa kurap, ayaw Tama. niya sa magnanakaw. Di ba? Tapos at the end of the day, gawain niya din. So, for what reason pa, yung pambabatikos mo, kung ikaw mismo, diba, ay gumagawa nun. Oo. Tsaka dapat, ginagawa mo, yung ginagawa dapat ni Sara kasi siya mismo, sinasabi niya dati, bloodbath, tapos tatakbo ka ng Supreme Court. Di ba? Di ba? Parang kabobohan po eh. Bloodbath, I want bloodbath, tapos tatakbo ka ng Supreme Court, aasa ka doon. Hanap ka kampe. Hanap ka kampe. Hindi po ganon, di ba? Oo. Sige, continue tayo. yung korupsyon at yung abuso nila. Yun corruption sa puso. Nila, narinig mo? Nila. Oo. Putik, ano na naman siya?
Hindi na naman po siya kasama, siya na naman po matino. Kita mo? Kita niyo po yun po yun na nirereklamo natin. Lagi siyang safe. Corruption daw Yulo. Nila. Eh, ano yung 125 million mo within Oo. 11 days? Pang Guinness Book of World Record Record yun. yun, no, diba? Tapos maliban pa doon, yung 612 million na nirereklamo ng Office of ng mga tao sa Office of the Vice President Confidential Fund. Oo. 'Di ba? Ang dami eh. Oo. 'Di ba? Tapos ikaw yung magsisink in na sasabihin mo na corruption nila. Kaya nga eh. Balagi siyang ganun eh. Parang feeling ko, anghel ka ba? Ba't di ka pa pumama kay St. Peter kung anghel ka? Di ba? Hindi kasi ano eh. Ganito lang yan. Yung Youth Summit, libre yon. Nilagyan mo ng 15 million. Di ba? Yung sa mga Department of Education, yung sa mga bata, umorder ng bultuan, napanis yung mga pagkain. Kita mo? At saka ito yung nakakapagtaka kasi when we say confidential, ginagamit yan sa mga confidential talaga or mga Tama. intel. For Oo. example, sa isang eskwelahan, merong mga nagre-recruit ng NPA. So, Oo. doon sa ano. So, doon ginagamit ang confidential funds. Tama. At pwede din sa or 'di ba sa droga. Oo. 'Di ba? Doon ginagamit ang confidential funds. Pero yung gagamitin mo, yung confidential funds sa tawag dito libreng sakay, Oo. tree planting. Tama. Hindi na po confidential funds yun. Oo. Oo, segue mo na lang yun para magnakaw sa kaban ng bayan. Tsaka wala siyang ano yun. Dapat may pinapatunayan ka. Wala ka pang ini-explain, Sarah. Wala ka pang ini-explain. Tandaan mo, tinaguan mo lahat yung good governance hearing. Oo. Hindi mo pinuntahan yun. Tapos, parang takot siya sa transparency. Oo. Ang lakas ng amats na tatakbo. Oo, siyempre, presidente yan. Hindi po dapat tayo kukuha ng ating iluluklok na ayaw po sa transparency. Presidente po yan, pinakamataas natin. Diba? Sige, continue tayo. Hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Hindi sa lahat ng mga Hindi niya daw palalampasin yan. So, meaning, may higantihan na mangyayari Yulo pag sakaling maluklok. Dapat nga, kung nagsasalita siya lang hindi palalampasin, natunayan mo yung sarili mo. Kasi kami, hindi ka namin dapat palampasin dahil wala kang pinapaliwanag dito. Uy, totoo. Alam namin ni Mima ng mga taong bayan, may flood control na problema. Pero hiwalay yun eh. Iba po ito. Basta lahat na nagnakaw sa gobyerno, wag nating bigyan ng opsyon. Talakayin natin po yan. Nakain natin. So, mga minamahal, yes, meron tayong mga issue na kinakaharap. For example, flood control issue. Hindi naman sa tinatalakay namin to ay kinakalimutan na namin yung flood control issue. Oo. Ibig sabihin lang naman po nun, lahat i-call out natin. Tama. Diba? So, continue tayo. Ganun talaga yung ugali ni Sarah eh. Wala, Siguro, nakakabaliw. I think gagante kapag Oo. maupo to bilang presidente. So, hindi siya maglilingkod sa mamamayang Pilipino. Ang Tama. gagawin niya ay kakasuhan na lang yung mga sa tingin niya kaaway niya. Magiganti lang. Oo, kaya nga feeling ko yung yung pag-announce niya na tatakbo siya bilang presidente. Pananakot na yun eh. Sa mga congressman. Pananakot yun, tsaka pang pagsasabi na makapalang mukha niya kasi gagamitin niya eh. Biro mo, kaya nga dapat merong tamang oras para magdeklara ka kasi nga maaari pong magamit niya ang mismong pondo ng kanyang departamento kasi po katulad niyan pag pumunta po sa iba't ibang mga lugar. Oo. Pwede niyo po magamit yon na siya ay tatakbo ng presidente na gamit po yung pondo sa pangangampanya. Yun. Kaya nga may tamang oras yan. At saka diba yung pagtakbo or pag-declare mo bilang presidente, hindi pa nararapat sa panahon ngayon kasi una, ang layo pa 2 years pa. Kaya nga eh. You are a public servant and you are supposed to work for the Filipino people because you are a public servant. Tama. 'Di ba? So hindi dapat hindi dapat ginagawang laro ang politika Oo. sa bansang Pilipinas. Para si Sara kasi parang feeling niya lahat ng Pilipino umiikot lang sa kanya eh. Oo. Sara, ang kapal na mukha mo, hindi ganon.
kailangan ang gawin mo, magtrabaho ka. Ipakita mo na ikaw ang umiikot sa Pilipino. Hindi nga, siya nga yung gumagala. Tingnan Oo. mo. After ng iyak-iyak kay Digong, nasa Thailand. Hindi nga dito sa mga kabayan natin, ipakita mo na ikaw ang naglilingkod sa Pilipino. Hindi yung parang feeling mo lahat ng mga tao, ikaw ang kailangan para magbago yung Pilipinas. Parang ang gustong mangyari. Hibang ka ba? Parang ang gustong mangyari ni Sara Duterte, yung Pilipinong maglingkod sa kanya. Oo, parang feeling niya, siya yung si pinakamagaling na Superman na nagliligtas sa buong Pilipinas. Ano ka? Continue tayo. How are you holding up? Oh, I'm okay. Thank you. How are you holding up? Teka lang. Paano mag-move on? Tanungan, no? Puan siguro, prayers. And Akala ko ba siya presidente ng Grabe, no? ng impyerno? Grabe, no? Alala mo yun? Oo. Sabi niya, even you drag me down, I am the president of the hell. Tapos, Oo. biglang may atake ng prayer. Kami yung Grabe, no? ano masasabi Grabe mo, yung boy? ganyan, no? Yung ano niya, no? Parang lutang na lutang, no? Grabe, hindi mo... Kasi isipin niyo po, isipin niyo po, meron pong ini-interview isang politiko. Oo. Maayos po, accurate. May laman yung sinasabi, may punto, direct na binibigyan kasagutan yung issue. Eto, hindi mo alam kung ano sasabihin niya eh. Oo, di ba? Parang ano na lang, okay na to. Basta Okay na to. may masagot, okay na to. Oo, ganun si Sara Duterte. So, yan ba yung nakakapat na iboto nyo bilang presidente ng bansang Pilipinas? Hindi kami naninira dito, ha? Oo. Nire-react na nga namin yung video. Kita nyo naman, no? Kita nyo naman kung paano siya gano'ng kalutang. Actually, nagbabasa nga ako dito ng mga comments kanina. Sabi ba naman dito, papaniwalain mo ang mga tao, pinagbabantaan mo ang presidente, Tama. si First Lady at Speaker, tapos sasabihin Yes. mo, baliwala lang sa'yo. Actually, totoo yan. Oo. Yung sasabihin niya na parang wala lang daw sa kanya yung mga nambabatikos, mga naninira sa kanya. Oo. In the first place, ikaw ngayon tong evil eye eh. Totoo. Diba, ikaw tong mahilig manira. Totoo. Tapos ikaw pa yung may ganang sumagot na wala lang sa akin, hindi ko pinipersonal yung mga banat nila. Ikaw nga tong mahilig bumanat eh. True. Alam mo, maayos ang Pilipinas eh. Si Sara lang talaga nagpapagulo po. Dahil nung unang-una pa lang yan, pag upupangalan ng presidente, gusto nilang matanggal. Kasi nga, masyado po silang greedy. Oo. Kaya si Sara po, hilong-talilong na po yan. Dahil hilong-talilong na si Sara, dahil hindi niya na po alam kung paano niya masasagay pa ang pagka-presidente niya. Diba? At abangan nyo nga, yung sinasabi namin ni Mima, siya mismo ang magsasakripisyo sa tatay niya para lang talaga magkaroon ng sympathy vote yan. Natawa ko, sabi na nag-comment boy, wala lang sa'yo. Ang dami mo nga binayarang mga trolls. Totoo. Ay, oo. Oo. Diba? Kasi kung hindi ka nasasaktan, hindi ka magpapakalat ng mga trolls na magde-defend sa'yo. Yung paulit-ulit yung mga comment. Tapos yung mga vlogger na unlimited din. Oh, yung vlogger nga nila, di ba? Oo. Tignan mo yung vlogger nila, sabi niya, kung yung vlogger niyo, kung di ba naman tanga, sinayaan si Sara na, madali lang naman magpadala ng eroplano eh. Sabi ng vlogger, oo nga ma'am, tanga, bobo kayong dalawa ng vice-presidente mo. So, meron tayo nga po dito nga magandang pag-uusap. Yes, Kasi, napakaganda na ito. Ulo, can you imagine? Oh. Umuusbong yung balita ngayon na Sara and Gloria Macapagal-Arroyo. Oo nga eh. Yung Sara, Gloria, Hello Garci, tsaka Sorry. I am sorry. Actually si Gloria Macapagal-Arroyo mayroong history yan ng power grabbing. Totoo. Diba? Which is siguro ata nagpapamentor din itong si Sara Duterte, no? Kabisado niya yung power grabbing si Gloria. Oo, kasi diba si Gloria Macapagal-Arroyo, tinake over niya din, diba dati vice-presidente siya, tapos tinake over niya yung pagiging presidente. Kasi meron silang ginawang hindi ka nais-nais sa dating katandem ni Gloria. Tama. So I think parang nagpapamentor itong si Sara Duterte kung paano patalsikin si PBBM. Pero hindi yan yung topic natin ngayon. Kasi mga minamahal, ay hindi nyo ba nahalata? Dahil nga po medyo sanggang dikit nga talaga itong si
si Gloria Macapagal Arroyo at itong si Sara Duterte, hindi nyo ba napapasok sa isip ninyo na itong si Mike Defensor ha? Oo. Si Mike Defensor kasi, ano yun merong napabalita na bata-bata ni GMA itong si Mike. Oo, matagal na yan. Matagal na talaga nababalita yan na bataan talaga ni Oo. Gloria si Defensor. Oo. So ngayon, kung i-connect natin yung mga dots, Mm. syempre baka may malaking possibility Mm. na ang nasa likod ng 18 Marines na ito, Mm. walang iba kundi si Gloria Macapagal Arroyo. Oh, yun nga yung lumalabas ngayon na may etong nangyayaring 18 Marines na to, Oo. may kamay ni Gloria Macapagal Arroyo. Yan po ang trending ngayon sa social media. Kasi nga naman, isipin nyo naman po, isipin nyo tong flood control. Oo. Paano napunta dito si lintik na bingot na Mike Defensor? Isipin nyo po, ano po ba siya? Ang unang-una, itro-throwback lang namin kay ni Mima. Anong sabi niya? Meron daw isang Marines na kinausap siya. At yun nga si Gutesa. Tapos kinausap niya, ayaw niya daw ng politika, kaya nilapit niya kay Marcoleta. Nakipag-meeting daw sila sa malapit sa Senado. Nag-meeting daw silang tatlo. Hanggang sa napunta na kay Marcoleta. Hanggang sa pinresent ni Marcoleta. Hanggang sa nabisit si Marcoleta kasi yung script na binigay niya ay Mali- palpak. Oo. Di ba? So, ngayon nga po mga minamahal, ang nakukuha kong punto dito, mukhang may kinalaman nga. Itong si GMA. Ah. Si GMA is helping Vice President Sara Duterte, doon pa nga lamang sa Tama. Mm. Diba? Yung mga parali-rali, Oo. merong ano na dyan Meron na dyang lagay itong si GMA. Oh, di ba? Yun. Sige. Pakinggan mo muna yan. Pakinggan natin tong video, kasi may kumanta na po. Mga minamahal, may nagsalita na. Oo. Meron ang nagsalita. Tama. Tungkol nga po dito kay Aling Maliit. Tama. Continue tayo. Alam si Tito Ronald. Tawan. Parang nakikita ko yung kamay ni GMA dahil puro mga tao niya yung mga nakikita ko nun. Si Mike Defensor, si Esperon, no? So mga GMA people yon. Hindi ko sinasabing si GMA kung i-collect mo lang yung dotted lines, bakit nandun si Mike Defensor? Na wala daw siyang kinalaman, tumulong lang daw siya. Oo, di ba? Yun Pero pa. kasi, Tapos Si Mike Defensor, wala daw siya kinalaman. Kung hindi mabuko ni Trillanes at nakita ni Trillanes yung sasakyan ng asawa niya, hindi siya aamin. Di ba? Kaya nga pinasampinan ng Oo. NBI Pinasabi na, iyak yung asawa niya. Oo. Hindi lang yung asawa niya, pati si Mike Defensor, kasi bakit parang nadadamay daw yung asawa niya. Ang daldal mo kasi. Nakikisama ka sa issue na hindi mo naman issue. Totoo ba na binayaran ka Oo. ni Mans Carpio? Mm. Malat yung balitang yan. Oo. Si Philip Lustre. Oh, Philip Lustre. Oo, yung- Tsaka ang problema dyan, sabi ko nga sa'yo, bakit, anong tawag dito, bakit nga nandito to si Mike Defensor? Oo. Yun Sa lahat ng bagay nandoon. Oo. My goodness. Okay, Gutesa. Tapos ito pa, yung one-time, big-time rally, siya pa nag-organize. Kala ko ba ayaw mo ng politika? Oo. Oo. Tapos nasundutan pa nitong 18 18 Marines. Na itong 18 Marines ay pumunta nga doon si Topacio, pumunta si Baligod, siya si Mike Defensor. Ayaw po nila magpa-interview one by one. Ano po ba yan? Oo. So ang NBI pa po ang mag-a-adjust para sa mga 18 Marines? Ganun po ba yon? Nagtataka nga din ako dun Meron bang kinakatakot? Oo. Meron bang tawag dito, tinatagong sekreto? Kasi ako kung tatanungin lang naman ako, syempre diba joint affidavit yun. Oo. When we say joint affidavit, lahat sila, isang affidavit lang. Oo. Na dapat sana supposedly, yung ibibigay mong affidavit mo is tungkol lang sa personal knowledge mo. Tama. Ano yan, 18 kayo, sabay-sabay kayo nag-deliver? Tama. Diba, meron silang sinabi na nag-deliver sila sa dito, Oo. ito dito nag-deliver. So, red flag na yun, yung isa lang yung affidavit ninyo, tapos 18 kayo. Tama. Diba? Dapat yan, ang mga affidavit nyo, hindi kayo, kumbaga, kumbaga, iba-iba. Oo. Kasi katulad yan,
ang gusto nga ng NBI, tandaan po natin, huwag tayo matigas ang muka. Oo. Ang NBI po, hindi mag-a-adjust sa atin. May procedure po ang NBI kung paano ka imbestigahan. Hindi po masusunod kayo na, ayaw namin ng gusto namin group, ano yan, group picture, ano yan? Ano yan, project sa school, thesis? Ikaw masusunod? Gusto ko kasama yung parents ko pag ini-interview mo ako. Ano yan? Hindi talaga pwede yun. Kasi red flag na yun eh. Kasi lalo pat itong 18 Marino na ako, hindi nga yun 18 eh. Oh. Kasi yung iba dyan, ano lang eh, driver. Sabi niya nga daw, 14 lang eh. 4 yung driver, tapos yung iba daw, military pa, yung iba, marines, di ba? Yung iba naman doon. Meron nga ako doon nakita eh, may nag-post eh. Boss niya pa si Balsi Aquino. Naku. Oh. Meron po tayong katibayan. Meron po tayong boss pa niya si Balsi Aquino. Tapos Yung matangkad na isa. may umuugong din na istorya na yung 14 na natira, yung 8 doon, abay, nagtatrabaho para kay Sara. Duterte. Diba? So, At saka, hindi pa yon. Meron pa yung bumabalita na yung ibang delivery sa picture ay panahon pa ni Velasco. Naalala mo yun? Kay Duterte pa. Kay Duterte pa. Oh. Diba? Sino ba nag-appoint kay Velasco? Si Digo. Hindi, si Digong. Tsaka sino ba close nun? Si Sara Duterte. Ayun yung pinili niya na ipaluklok sa tatay niya. Oh. So ngayon, itong mga istorya na pinagtagpi-tagpi, actually, 100 nga daw talaga dapat ang iimbitahan. Oo. So ilan lang yung sumama eh. Diba? Oo. Pero at the end of the day, sino nga ba ang nasa likod nito? Mm. Diba? Ang tinuturo si Aling Maliit eh. Oo. Pakatindi talaga ni Aling Maliit. At hindi talaga. Pero, alam mo, kung nakalusot si Aling Maliit noon na napadali niya si Erap Estrada, ngayon, hindi na mauubra yung mga pagdidisturb nyo kasi napakabilis ng teknolohiya at info ngayon. Hindi pwede yan. Hindi kayo makakalusot ngayon. At saka yung kung nakalusot ka rin sa neck brace mo na tinapon mo doon, dati, paglabas mo ng ospital, parang, di ba, gumanong ka. Parang, I will survive. Di ba? Hindi na pwede ngayon yun. Wala nang ganon. Wala nang ganon. Syempre, nagbabago yung politika. Oo. Nagbabago yung panahon. Tsaka, mas marami ngayon yung kabataan. Katalino. Ang kabataan ngayon, too much involved sila sa politics ngayon. Kasi nga, ang dami nilang nalalaman, di Just ba? like me, I'm 23 years Si old. Bima, 23 years old. Kita nyo? Ang kabataan. Gina sa politika. Kasi Kaya- ito sa future natin. Kaya hindi po natin mapapasinungalingan yan. Ngayon, Mike Defensor, inaamon ka namin ni Mima, anong pakay mo? Hindi ka pwede sabihin mo para ka sa bayan. Wala kang para sa bayan, hindi ka na makasama sa flood control. Gago, para sa bayad yun. Para sa bayad ka. Kung si Sara, tapang at malasa, ikaw swapang at pasakit. Para sa bayan, ulul. Para sa bayan. Para sa bayad ka. Diba? Grabe, lahat pinakaialamanan. Biro mo, hawak ni Baligod yun. Ikaw pa rin ang puman sa NBI. Ang gara, men. May 150 million nga daw na pupunta. Kasi, hindi, Mima, mamadali kasi sinasabi ni Defensor na, parang Shopee, gagalawak ni Martin Romualdez, papakuha ng 2 million. Ang dali po ng ganon. Miski po tayo eh. Pwede natin sabihin si Defensor, nilaplap niya si Sara. Madali. Habang naglalaplapan sila, binayaran siya ni Sara Duterte. Ang problema kasi wala silang ebidensya. Yun nga eh. Kami po, wala kami ebidensya na naglaplapan sila. Mahirap eh. Ikaw, paano mo papatunayan? Balik namin sa'yo. Paano mo papatunayan yung kay Romualdez? Diba? Siyempre, dinadamay lang nila si Romualdez. Si Romualdez, ngayon dinadamay na si Ping Lacson. Inaaway pa nga mo. Inaaway pa ka mo. Muti ka na nga magkain ito si Marcoleta. Di ba? So, bakit hindi daw iniimbestigahan itong itong 18 Maris? Paano iimbestigahan? Sirang-sirang credibility. Tama. Ang iba may kasong murder. Homicide. Yeah, tama. Ng
kaso. So, paano iimbestigahan yun kung yung credibility pa nga lamang mismo bagsak? Kaya nga katulad nito ni Mima, halimbawa si Mima, nireklamo ako, halimbawa lang nireklamo ako sa barangay para nauunawaan nila. Nireklamo ako sa barangay, hindi kagad paniniwalaan ni barangay yan. Kukuha muna siya ng sapat na ebidensya na si Mima ay sapat yung pagbibintang sa akin. Ganon yun, ganon din po sa NBI. Tinitingnan nila yung credibility mo bago, kasi kung sasakyan nila yan, gano'n na, ang pangit na ng proseso. Uy, oo. Di ba? Everyone pwede na magsampa, papagodin natin yung mga investigador kahit nonsense. Uy, totoo. Yan. Di ba? Which is yan yung, inaayawan ng NBI. Yung Oo. masira yung kanilang credibility. And also, itong si Ping Lacson din, ayaw niya din masira ang credibility ng Senate Blue Ribbon Committee nang dahil lang sa parang, I think, itong si Marcoleta, isa din to sa, duk-duk demonyo eh. Oo. Diba? Na maglo-lawyering ka? Oo. Sa 18 marinong yan. Nagawa niya din yung mag-lawyering sa mga Diskaya. Oo. Kay Gutesa. Sa China. Oo. Gagawin mo din sa 18 marinong yan? Kaya nga, maging maingat tayo dyan sa etong 18 Marines na to na masyado pong obvious ang galawan. Halata si itong si... Mike Defensor. Si Marcoleta ka ako. Halata Oo, sa halata kanyang rin. ginagawa. Halata. Diba? Continue Hindi tayo. naman sila ubra kay Big Lacson eh. Sige. Hindi, Tito Ronald, iniisip ko lang kasi, so, if that's true, di natin alam kung totoo nga na sa GMA, anong advantage nun, anong mapapala niya dun? Well, kalyado ni GMA si Sara. Diba? Yun yung sabi nga ni Sara dati, yun yung kanyang mentor. Diba nung nagalit si Sara, yung tinawag niyang tambaluslos? Yes. Mark Romualdez, over yun dun sa pagtanggal ni Speaker Martin Romualdez kay GMA as senior Deputy Speaker. Yeah. Actually, kaya tinanggal si Gloria Macapagal Arroyo bilang senior deputy speaker kasi siya yung naglilibot para ma-impeach itong si PBBM. Tama. Naalala mo yun? Yes, tama. So, ngayon ang ginawa ni Martin Romualdez, wala na din. Naamoy niya eh. Oo. Oh. From senior deputy speaker to deputy speaker, tapos na-demote siya na wala na talaga. Yes. Murado na sa mapa. Kasi balak talaga nila noon pa na ipa-impeach itong si presidente. Pero naamoy, 'di ba? Kaya nagalit itong si Sara Duterte at tinawag na tambaloslos itong nga pong si former speaker Martin Romualdez. Oo, tsaka alam nyo, etong etong si kamay ni Gloria, tama yun. Kasi si Gloria po, walang yan, hindi na ako kontento yan. Di ba, sabi niya, hindi na ako tatakbo ng pagka-presidente noon. Sinabi niya yun. Ngayon, tumakbo siya, nanduga pa, Hello Garci pa, di ba? I am Sorry, kaya mag-iingat tayo dyan. Oo. Doon nagsimula lahat yung mga alias sa Tambaluslos eh. So ito'y parang pagpapakita ng hindi naman hindi nga subtle eh. Pagpapakita ng suporta, parang hayagan na no, Tito Ronald, na doon papunta yung suporta. Mukhang nandun naman yung suporta, hindi na papunta ron. Yes. Yun na. Okay. Pero yan ba yung topic natin? Hindi, marami pa. Ito, Yan yan po yan po, nalalaman na natin ngayon at unti-unti lumalabas at saka yung nakaraan lang kahapon. Sino ba kasama ni Sara? Si Gloria. Oo. At saka yung tandem nila medyo naamoy na ng Naamoy na eh. na parang sila yung magta-tandem daw na si Sara presidente, si Gloria vice-presidente. So, dahil nga naamoy na yon, posible nga na baka si GMA din yung nasa likod ng lahat ng mga planong destabilization. Ilang beses na yan silang nagtatag ng destabilization, hindi nangyayari. Hindi nila talaga makakaya yan hindi nila makakaya yan kasi nga iba na ang iba ang gusto talaga ng tao. Kasi kahit anong fake news nyo, kita nyo, ang dami nyo na ng binayad, ang dami na ng ginasto sa fake news. Pero still, si BBM pa rin ang presidente. Oo, hindi nyo basta-basta mapapatalsik ang tao na gumagawa naman at nagtatrabaho ng maayos. Oo. Ang problema kasi dito kay Sara, masyado silang greedy. Tingnan ninyo, napaghahalataan tuloy kayo. Pag-usapan natin kasi syempre, 'di ba?
Itong si Senator Bato de la Rosa, naknakan talaga. Kapal na mukha, no? Kapal na mukha. Kung makikita mo siya, anong sasabihin mo? ICC. Go away. ICC. Hindi kasi, nuknukan talaga ng kapal na sobrahan. Bakit ba makapal? Kasi syempre, bilang isang senador, may mga privilege yan. Yes. Diba? Kabilang na nga sa privilege, yung paggamit ng mga bagay-bagay. Paggamit ng mga establishmento Oo, na under Senate. Oo, na libre, Libre. bayad ng taong bayan. Tama. Diba? Oo. Wala namang problema yon kung talagang gagamitin sa tama. Yes. Ang problema kasi, boy, hindi na nga pumasok. Oo. Hindi na nagtatrabaho. Hindi na nga nagpakita ng ilang buwan. From Oo. November, December, January, February, March, Tama. going to April na, boy. At wala naman siyang kailangang gawing wala naman dahilan para umabsent siya. Oo. Di ba? Wala pa namang warrant. Waran. Sabi nila, di ba? Wala May pa. love letter ka lang na NCC na isa ka. 'Di ba? Sa co-perpetrator. Pero it doesn't mean na may warrant ka na. Ba't nagtatago? Ngayon, dukdukan ng kakapalan, boy. Nag-request Oo. Nagamitin daw ang Senate Mansion sa Baguio. sa Baguio. Di ba? Pwede ba naman sukdulan ng kakapalan ng mukha itong si Bato? Lahat na nga ng appointees mo, kamag-anak mo eh. Oo, totoo yan, no? Uy, oo. Lahat ng appointees niya, puro Sister-in-law. sister-in-law, pinsan, mga ganun eh. Yanan. Oo. Tapos, ang malupit nun na ang tagal mo na, kumbaga sa trabaho, ang tagal mong awol. Di ba awol ka na sa Uy, trabaho? pero sumasweldo pa din siya, boy. Oo nga, ang tagal mo na awol sa, kumbaga, Hindi siya nagpapakita, pero kapal tapos biglang mababalita mo pa, nagre-request pa, no? Ang gara, no? boy. Ang kapal naman ng mukha, no? Hindi ka na nagtatrabaho, tapos pag, nung magkakabalita sa'yo, aba, nung tinanong mo, nag-request pa. Gagamitin pa yung Senate building sa Baguio. Ang kapal ng parang ganito lang yan, ilalarawan natin. Merong isang estudyante, diba, na hindi pumasok ng ilang buwan. Tapos parang gusto niya, bigyan siya ng Honor? Oo. Ganon. Bigyan siya ng honor, no? Opo. Parang ang ito, lupit. parinig natin sa inyo, mga minamahal. Parang hindi nga siya pinayagan ni Soto dito eh. Deserve. ng Senado ang hiling ni Senator Ronald De La Rosa na maggamit ng pamilya niya ang Senate Mansion sa Baguio City. Ginumpirma ni Senate President Vicente Soto III na Robert? Nawala. Robert, nagparamdam ka. Robert? Alright, sige, babalikan na lang natin muna si Robert Mano. Okay. Giyera sa gitnang silangan. DZM. Forward mo na lang. Yan nakita nyo. At narinig nyo. Ang problema nga, nag-request pa kasi parang gagamitin, magkaka-event sa Baguio ng golf at gusto, sama niya yung pamilya niya doon. Pero wala naman siya. Oo, yan yung malala. Tsaka paano nangyari yun? Na, nakapag-request ka pero hindi Pupunta. hindi ka din pumapasok. Oo. Sino ba talaga yung totoong nag-request? Oo. Di ba? Alam nyo, tayo po, nagtatrabaho tayo. Oo. Nang everyday. Oo. Yung ibang mga, lalo na po yung mga OFW, shoutout sa inyo. Oo. Nagtatrabaho po kayo. Hindi po kayo umuwi. Diyan kayo tumutuloy sa mga bansa na kinabibilangan nyo. Oo. At hindi po kayo pwedeng umabsent dahil magagalit ang boss nyo at magkakaroon po kayo ng bawas sa sweldo. Pero ito po, Oo. yung pinagtatrabahuan nyo, dito po na pupunta kay Bato, tignan nyo po ginagawa. Papayag po ba kayo niyan? Parang VIP sa pera ng taong bayan. Tapos yung mga DDS po, parang pinagtatanggol pa. Sige, Bato, magtago ka pa. Pusang ina, pwede po ba yung ganon? Bato, magtago ka pa, hindi po pwede yung ganon. Bumabatak ba itong si Bato? Tanong lang.
Senator Bato, nagbabatak pa ba? Oo. Parang ano eh, di ba? Takot. Parang, takot eh. Anong si Digong eh, di ba sabi? Well, sa bagay, si Digong pinapunta dito yung ICC tapos nung nandito na biglang ano eh, Oo. kinilig eh. Kinilig siya eh. Sabi niya, Duterte, Duterte. Sabi ba naman niya, ano eh, nagsilbi lang naman ako sa Hmm. mamamayang Pilipino. So be it, di ba, nasa aeroplano? Ito na po ang resulta ng katarantaduhan ko, gagi ka. Association of Southeast Asian Nations nagkasundo sa mabilis na palitan. Ano ba yan? Ba't naging Southeast na? Ito na. Kasi kinokontak ulit si Bato. Teka, balikan na lang muna natin si Reggie. Okay. Robert Mano. Robert Mano. Sandro, hindi pinayagan ng Senado ang hiling ni Senator Ronald De La Rosa na magamit ng pamilya niya ang Senate mansion sa Baguio City. I deserve. Di ba? Payagan. Dahil hindi naman talaga papayagan kasi nakakahiya naman po yun. Oy, oo. Di ba? Lalo na po sa iba't ibang mga taong gobyerno. Oo. Yung iba po pumapasok, yung iba nga po, minsan, PWD pa pumapasok eh. Oo. Isipin niyo po yun, si Bato, wala na, bakit ka uma-absent? Wala naman, sabi mo, Wala ka namang sakit. wala kang sakit, Wala kang wakan. wala pang waran, sabi mo, anong pina-absent mo? Diba, baka nagtatago siya sa underground ni Kibo. Hindi, Diba? pero yung take ko lang naman dito siguro may mas malalim na reason kung bakit natatakot itong si Bato. Parang, kasi kung ako yung titingin, parang pinaglaruan to ng mag-amang Remulla eh. Yung isa, Hindi naman mag-ama, magkapatid. magkapatid. Oo. Yung isa, sabi ng DOJ, Oh. may warrant of arrest. Sabi ba naman ng Budsman? Meron, Wala. wala. So, si Bato hindi maniniwala eh. Kasi hindi ko nga napa-aresto si Bato pa kaya. And Hindi, ito, tsaka yung malalaman mo rin na nagtatakipan silang minorya. Nung sinabi ni Tito Sen na may nakakapirma si Bato. Di ba? Nakakapirma pa. Yung sa minority report. Oo. Doon ka magtataka nagtatago pero nakakapirma. Ano po yan? Paano yun? Paano nangyari? Kaya nga yung kudita, totoo yun eh, na parang nababalitang naghihintay lang si Bato sa parking. Oo. Para kapag lamang na nag-all yung boto, isang pipirma si Bato ang magpapanalo. Paano? Kaso, na-booking po ni Tito Soto at inasar pa nga nila na si Ligarda ang pinaupo nila, di ba? Oo. Di ba? Continue. Ni Senate President Vicente Soto III na tumulat sa kanya ang nagtatagong ni Senator Ronald De La Rosa para hilingin na pagamitin ang kanyang pamilya ng Senate Mansion sa Baguio City. Ang Senate Mansion ay tuluyan ng mga senador kapag may aktibidad sila sa Baguio City. Sa sulat kay Senate President Vicente Soto III na may petsang kahapon March 12, iniling ni De La Rosa na pagamitin ang kanyang pamilya ng Senate Mansion sa March 26 hanggang 29. Itinahat ni De La Rosa na Galing, no? tutuloy ang kanyang pamilya habang ginaganap sa Baguio City ang Chief of Staff ng AFP Cup 2020. Tangay na boy, 29. Lupit, no? Lupit, no? 3 days pa. Oo. Tapos pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan yun. Lupit, no? Tapos, hindi ka nga nagpaparamdam sa Senado. Tindi mo. Grabe, ang daming... Kumukuha ng kakapalan ng mukha, boy. Isipin mo ganito Oo. Mima, bigyan lang kita ng senaryo. Isipin nyo po, ngayon po, kailangan natin ang Senado at Kongreso. Bakit? Sa pagpapasa po sa gasolina, sa gera po. Dahil kailangan po mabigyan ng power ang presidente. Si Bato, wala siyang pakialam. Wala. Kaya Oo. nagkaroon ng pakialam yan si Bato. May priority tayo anti-dynasty bill. Oo. Ang ginagawa ni Bato, wala. Wala, di din nagpapakita. Ang dami po nating mga batas na kailangan priority dahil kailangan na po maipasa yan para po sa kapakinabangan ng ating taong bayan, lalo na ito yung marisolba yung gasolina at gera sa Middle East. Pero meron kayo isang senador na nagtatago. At sa sobrang kapal na mukha, nag-request pang gumamit ng mansyon sa Baguio. Dapat sana sa ICC na lang siya. Di ba? Mag-request ka na eroplano papuntang ICC. Lagi available yun 24 hours. Ibang klase ka ba to? Sinabi ni Senate Secretary Mark
Leandro Mendoza hindi na pagbigyan ang hiling ni De La Rosa. Ito'y Siguro laki ng galit nito kay kay Tito Soto. Oo, ganyan naman sila minorya eh. Kita mo, yung ngayon nga, etong Blue Ribbon Report, Oo. 4 pa lang po pirma, ayaw pa nila magsipilma eh. So, ang title natin dito, Oo. Bato, galit kay Soto. Oo, yan. Then tsaka parang parang Oo. yung etong sa Oo. Senado, wag sana natin makitaan nagkakatakipan, di ba? Oo. Kukulango.